and thank God it's Friday. Welcome back to Coffee Chat. Your identity is concerned. God is so good, He will give you archangels. Mag-aral ka ng dance, voice, lahat ng pwede mong pasukan na aralin mo. Sa mga director, producers, designers. Number 1 yan sa mga designers kasi sila yung... Parang, why would you wait for challenges to come? Hindi ba challenge yung araw-araw na? Where we brew amazing conversations and inspiring stories. Hello everyone, and thank God it's Friday, and welcome back to Coffee Chat Season 3, where we brew amazing conversations and inspiring stories. My name is Dave Noveno, your host for Season 3. Ayan mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, another New Year has come at patapos na naman ng January, di ba? Ang bilis ng oras. But before anything else, guys, now we would like to thank first our sponsors. Syempre, unang-una na dyan ang Hesinea Aesthetic Clinics. If you want to have a beautiful and glowing skin, punta na sa pinakamalapit nilang branches. So we have 2 branches across Metro Manila. First is in Shaw Boulevard in Mandaluyong City and another one in NS Amoranto in Quezon City. So for bookings and treatments, please directly contact them at 0929-275-1014 or 0906-208-8183. They are always open from 10 a.m. to 8 p.m. So if you want to have a beautiful and glowing skin, punta na sa Hesinea Aesthetic Clinics. And of course, guys, we would like to ask everyone to please do like, subscribe, and follow to our official pages. So we have with Ignis Novus Artist Management in Facebook and in Instagram. That's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, it's at ignisnovus.official. And of course, First Sun Production. In Facebook and in Instagram, that's First Sun Production. And if you want to replay our educational contents, mga teasers ng aming upcoming shows, and even mga theater shows and corporate events, you may also follow us and subscribe on our YouTube account at First Sun Creatives. At syempre naman ang ating live stream every Mondays, Wednesdays, and Fridays. So syempre unang-una na every Monday, chikahan with Mami Ray, that's 7 p.m. Wednesday with Up Top Download Podcast with Caleb Alvarez and Charles Leon Partido. And of course, every Friday we have Coffee Chat with the Noveno. So make your 7 p.m. a habit with Ignis Novus Artist Management. Ayan, so guys, hindi ko napapatagalin kasi we have a very special guest again for today. Syempre, para sa inyo yan. Our special guest for today is a professional photographer and also a creative director. So hindi ko napapatagalin, guys. Let's all please welcome Sir Lester Johnson. Mali. Sir Lester Honson. Ayan. Let me correct myself. Ayan. Welcome po to Coffee Chat, sir. Good evening. Ayan. Thank you so much for inviting me. Yes, of course. So, sir, dito gusto natin chill-chill lang while we're having conversations. We have coffee here. Please free to take a sip whenever you like it. Sure. Yan. Okay. So, sir, siguro just a warm-up, no? Can you tell us a bit of your background? Paano po ba kayo nagsimula with photography and being a creative director? Okay. So sa photography, before I came to Dubai, nag-invest ako sa digital camera kasi inisip ko na baka hindi ako magtagal doon, so I just want to document everything through my camera. So kaso lang parang sobra akong natuwa kasi parang ang daming ibang bansa siya eh. So parang ang dami mo talagang lagi mapipicturean. Una, iba yung mga tao, 'di ba? May mga Arabs, may mga Indians, tas other Asians, halo-halo. Tapos yung mga buildings sobrang kakaiba, may old Dubai, may new Dubai. So talagang sobrang very worth it na talagang magkaroon ng magkaroon ng digital camera to document your life there. So it's like, you have to capture the moments. Parang Yes, ganun yan. exactly. At the moment. Ayan. Oo. And then, sir, dun ba,
Nung nasa Dubai kayo, kasi if I'm not mistaken, you work as an OFW, di ba, Yes. sa Dubai. Dun ba nagsimula yung passion ninyo with photography? Yes, doon nagsimula. Mhm. Sabi ko nga parang yung siguro I think on my second salary, digital camera na kaagad yung binili ko. Siguro Wow. ang una yata, syempre papadala akong pera sa family ko. Yes. Tapos the second is yung, ayun nga, may gitara, may Discman pa nun. Mhm. Tapos yun, sa camera, yung camera nga talagang parang doon ako masyadong parang na in love Oo. sa So, photography. yes, so may malaking background pala, no, yung passion ninyo with photography. Sir, Mm. gaano kayo katagal nag-OFW? Wow, since 2005 until Okay. 2020. So So parang 15 roughly around 15 15 years. 15 years. years. Matagal Di din. ba? Matagal. And ano yun, sir? Anong work ninyo? Paano kayo nag-start as an OFW naman? Kasi I just wanted to know, paano ba kayo napunta sa... Kasi imagine yung story nyo kasi from OFW, then photography, now creative director, di ba? So, just wanted to connect lang. Ano Mm. bang naging work ninyo, sir, as an OFW? Nag-work ako doon as ano kitchen sa kitchen, so sa Mhm. restaurant, Okay. sa isang water park, then halo na ng retail and reception. Mhm. Yun. So doon ako nag-start. So, madami talaga, Madami, no? oo. So And ano mm. it's like yung kitchen ba, doon ba kayo nag-start mag-picture-picture Ay, mga foods hindi or... naman, pero yung sa kitchen kasi parang very interesting. Kasi parang Aha. nakikita ko yung mga food na sino-serve. Siyempre, di ba, kung minsan lumalabas, dapat, Mhm. kahit, I mean, actually, it's a fast food na style ng restaurant. Pero, yung mga products is dapat talaga, doon ako nagkaroon ng I think sa details. Kasi yung kahit Mhm. burger lang, dapat maayos pa rin yung Yung presentation. presentation, Kasi di ba, alam yes. nyo, pag minsan pag nagpunta kayo sa mga, I mean, di ko na babanggitin yung mga ibang Mm. mga burger joints here, pero parang, basta parang very, lang, parang Mm-mm. basta may Oo. maibigay lang. Pero di ba ibang feel yung kapag kunyari, uy, mura lang siya, pero Ang ganda ang ganda tignan. tingnan, Oo. parang mukhang delicious, pero bonus na yun kapag delicious talaga yung burger, di ba? Oo. Parang ganun. Sir, alam mo, may mga questions ako about that. Kasi kung Mm. hindi ako nagkakamali, no, iba kasi yung the way you shoot kapag ang subject mo is tao. Of course. Iba rin yung Of the course. way you attack the photos kapag foods or Mm-mm. something else na other than human being ang subjects, no? Pero Mm-mm. bago tayo pumunta dyan, sir, ikakat ko muna yung kwentuhan natin. Sige, Kasi sige. balita ko, maraming tao ngayon sa comment section natin. So, tingnan natin yung isa-isa. Batiin natin sila. Ayan, si Peter Charles. Siyempre, unang-una na, good evening. Ayan. Peter. Ryan, hello, magandang gabi po. Zaira, hello, good evening, Zaira. Kamusta na? Yan. Franz, Lauren. Ayan, si Mama nandyan. Jeline Balmores, hello po. Magandang gabi. And Mami Ray, magandang gabi rin po. Mami Ray is one of our hosts naman for yung sa Chikahan with Mami Ray, yun every Nice, Mondays yan. That's So nice. guys, if you do have any questions for Sir Lester, drop it on our comment section para maitanong natin diretso kay Sir Lester. Okay? Now, sir, mabalik tayo dun sa usapan natin about photography. Mm-mm. Now, paano kayo nag-shift? Kasi di ba you've mentioned kanina na it started like parang hobby lang, Yes. picture-picture lang sa sceneries, di Yes, ba? exactly. Siyempre, iba nga naman ang scenery sa ibang bansa, di ba? Compared dito sa Pilipinas. Pero, paano yun nag-shift, sir, from being an OFW and then ngayon, you're now a professional photographer? Paano po ba yung transition? Transition is actually parang lang I just go with the flow na parang yung sa work ko before na nasa hospitality. Mhm. Tapos nagkaroon ng admin works. Talagang parang nung fully pa ako, yung staff pa ako, ang dami nang nakaka-notice nung sobrang yung kaadikan ko sa photography. Kahit na ang dami nang nagsasabi na, "Uy, ba't ayaw mo mag-photography, pagkakakitaan mo 'yan." Mhm. So parang ilang taon na parang mga ganun yung mga colleagues ko. Pero sabi ko, paano ako kikita nito? Parang, 'di ba pag nasa ibang bansa ka, kailangan dapat stable yung job mo, mo. yes, Oo. correct. Pero yun, parang merong time na talagang medyo down din na parang nag-resign ako sa company ko kasi parang napagod na rin. Mhm. Pero parang binigay lang yata ni Lord na parang biglang meron akong kaibigan na nagpo-photography, videography, sinuggest lang sa akin na
Actually, siya yung ano, siya yung nag-apply for that. Mhm. Siya yung kinontak, tapos ako yung inano niya, para sinuggest niya na Aha. mag-apply for that position. Then I got the Wow. job. So parang very ano lang din, parang blessing and lucky siguro. At talagang ano, no, kung kailan hindi mo talaga ini-expect. Sobra. Kasi Sometimes, I was really so down. Kasi parang sabi ko, ah, paano ako mabubuhay sa parang passion or hobby ko lang? Tapos nasa yes. ibang bansa ako. So Mhm. parang, yun, So, nakakatakot din. tama ba yung pagkakaintindi ko, sir? So, nag-start ang photography, yung actual na work as a photographer sa ibang bansa pa. Yes. Okay. Since ano yan, I think that was, ano pa, 2014. 2014, okay. Oo, full-time na ako doon. Mhm. Full-time na ako. Like, paano yun? Like, sino ang mga clients nyo dun, sir? Okay, so, I think, siguro more on, medyo sumas-sideline na ako nung mga 2009, 2008, 9, kasagsaga doon ng mga, yung mga alam niyo yung parang mga nagpapa-workshop, may mga parang Mm-mm. mga groups na nagpi-picture-picture. Although hindi ako sumasali doon, pero ayun, doon ako halos nag-start sa ano na yun, na nagpicture din sa taon na yun. Mm. Tapos, Mm. nagdire-diretso na, nagkaroon na ng Nagdire-diretso mga na. clients. Oo, nagkaroon ng clients shooting for mga events. Mhm. Mostly talaga events. Mm-mm. Mostly events. Tapos yung mga portraits, more on mga personal or yung mga street photography. Mm. Pero more on, lagi ako na-attract kasi sa tao talaga portraits. So Mhm. parang kahit na kung sino mang nakita ko lang na nasa kalye, kahit nga locals, tinatanong ko Mhm. kung okay lang ba, kung talagang very interesting. Lagi ako siyempre, nasa Middle East, di ba? So Yes, kailangan oo. magtanong ka lagi muna ng permission. Yes, Usually nga, kahit nga oo. local, tinatanong ko, pero kailangan kong, ang tanungin ko muna is yung asawa. Di ba? Kasi sabi ko, ay maganda yung outfit nyo, ganito, ganyan. Pero game naman sila, which is Mhm. very, very good. Parang sobra akong natutuwa pag nagpipicture ako ng mga tao. Na random. Na random. Random. Yes. Parang ang ganda talaga nito. Parang kakaiba. Parang ibang nilalang. Parang gano'n. Yes. Yun talaga yung ano, Oo. yung kumbaga hindi mo sinasadya Oo. yung scene, Oo. everything is in good place. Yes, And exactly. you just have to capture the Exactly. moment, Yung no? parang kahit na alam kong kunyari may 20 na taon dumaan, pero Mhm. biglang mararamdaman mo, parang bigla akong kakabahan. Makikita ko yung parang ang galing, parang ang ganda nun I mean, di maganda dahil babae, pero kahit lalaki, pag nakita ko Mhm. talagang very, parang may dating, so parang may instinct ako na kailangan ko siya mapicturean. Itatanong ko kung pwede. Kung pwede. Kasi Oo. if not, then just go, Mhm. just keep on walking and Correct. take some other interesting Mhm. things to shoot. Kayo ba, sir, as a photographer, meron ba kayong specific na genre? Is it genre? Tama ba yung Yes, term correct. ko? Is Yeah, it still genre? Yes. It's Mhm. portraiture talaga. Okay. Oo. So, mean to say, sorry, can you give us a quick idea, sir? Ano ba ang mga genre na makikita natin sa photography? Kasi, di ba, usually, it talks about, minsan kasi mga subjects yan di ba? Like, may mga animals, Yes, may yes, mga pets. foods, Yes, ganyan, yes, pets. yeah. Kayo ba, sir, personally, ano ang pinaka best pick ninyo? Or kumbaga yung, let's say, syempre, sa larangan to, hindi naman tayo makakapili, di ba? Oo. Pero kung you're given a chance, ano yung pinaka best pick ninyo if you're going to create a content or a photography na, let's say, panlaban sa contest? Oh, Anong wow. gusto nyong gamiting subject, sir? Oo. Attracted ako sa yung face. Sorry, you're asking me one picture lang ba? One picture, Tapos yeah. na-shoot ko na Mm. meron ako. Mhm. Meron ako na-shoot na isang parang Turkish painter. Nakita ko siya sa kalye. Alam niyo, nasa gutter lang talaga. I mean, yung kunyari, Oh. parang, hindi naman siya beggar, pero parang ganun yung feel. Mhm. Pero kakatapos niya lang sa pagpe-paint. Tapos, pagtingin ko sa mukha niya, parang sobrang kamukha niya si Jesus Christ. Oh. Pinicturean ko siya. Ang nakakatawa dito, kinakausap ko siya, sabi ko, kala ko nga pipi. Pero hindi. Hindi siya nag-i-English. Mm. Pero nung kinausap ko yung parang isang paint, alam niyo yung parang nagpe-paint sa wall, anong tawag doon? Murals. Murals yun, Yan. gano'n, nagbi-mural siya, hindi siya nag-i-English. So, ang kinausap ko yung kasama niyang isang, nagpe-paint. Mhm. So, sabi ko, okay lang ba siyang picture? Nag-agree naman siya. Yun. Tapos Wow. parang nasa isang tabing kaling, parang ang gulo-gulo, kalat-kalat yung paints. Pero Mhm. makikita mo, ang ganda nung ginawa niyang mural. Ano bang tawag sa ganong, sir? Eto, balik ako sa genre. Meaning, Mm. may tawag ba sa ganong genre? I think
I would still call it street photography. Street photography pa rin Or siya. Mhm. Ang hirap sabihin kapag street kasi kapag kahit nasaan ka naman, lumabas ka lang dyan sa bahay mo, Street street na eh. Yes, Diba? So correct. just Oo. call it photography. Photography. But when you take a Aha. picture of a person, then it's portraiture. Mhm. Portraits. Okay. Sir, ito naman, curious lang ako kasi napapanood ko to sa mga sa mga sa Facebook, ganyan, sa mga social media natin. Na, ang galing, no? Kapag pala ang photography or yung subject mo is food, Oo. no? Iba pala yung atake. Kasi we thought, di ba, like yung mga kilalang brands dyan right now, pa-spaghetti, burger, fries. And then, may mga iba-iba pala siyang, like, paano ba to? To make it yummy ang Yes, dating. exactly. That's actually the job of a food stylist. Food stylist Oh, siya. but if you Okay. have, if you're going to shoot any product shoot, and then may chef na, for sure the chef can do ano kaya niyang gawin na very presentable yung product. Yes, oo. Kasi, di ba, lalo na pag sa mga fine dining, Right. may may tawag dito, may parang may uniformity, Mhm. parang calculated lahat, kahit nga yung sauce, di ba? Oo. Kayo parang gaganon mo. Dapat lahat, Akala same. mo pinahid lang, no? Oo, Pero hindi, pero may purpose yun. may purpose pala siya. Is it Oo. harder? Ano bang mas mahirap, sir, i-shoot for you? Is it yung tao? Or is it food? Is it pets? Sa experience niyo, sir? Sa akin is, I think, product. Product. Tingin ko product. Mhm. Kasi kailangan mo maging very precise. Kunyari, magpipicture ka nga lang ng ice cream, hindi naman to talagang ice cream yung gagamitin mo. Di ba? Fake siya. Tapos yung kunyari sa coffee, actually may shoot ako parang last October, November yata. Parang may stylist na, yung alam niyo yung bubbles ng coffee, Mhm. hindi naman talaga gaganon mo yun, tapos magbabubble siya. Talagang imamano-mano, Meron siyang ilalagay no? na liquid Oo. na Ang sabon, galing, parang no? gano'n. Oh. Which is, it really makes it pop out, no? Aha. Although nowadays, pwede naman sa post, pero iba pa rin yung tapos na di ba? Oo, Parang mas nandyan madali na siya. lang yung retouch, mas mabilis yung deliverables. Correct. Parang yung ice cream, kasi syempre, ang ice cream matutunaw yun, di Oo, ba? exactly. Oo. Lalo na kung tinapatan ng ilaw. Oo, kasi ilaw. mainit. Oo. Kung ako nagkakamali, mashed potato yung ginagamit. Mashed dun eh. potato, yes. Tama. Oh, Oh, di ba? idea siya. Sabi sa iyo eh. Idea. Ayan. Tingnan natin, sir, may comments daw on Mhm. our comment section. Tingnan natin. Ah. Ayan. Si Mami Ray. May question po si Mami Ray. Paano daw kahirap mag-take ng picture pag food po? Kasi di ba dapat makita na masarap yung food po. Ayun, Mhm. actually parang sagot na natin. Kasagot na yun actually. Oo. Ayan. Yan. Gandang gabi si Direk Rodel Mercado. Ayan. Anong pinagkaiba ng Dubai market sa Philippine market pagdating sa event documentation, photography? Ay, this is a good That's question. a very nice question, sir. Rodel. Thank you Mm-mm. for that question. Next question, please. No. Ano nga bang pinagkaiba, sir, dito tsaka dun sa Dubai? I think sa Dubai talagang very lang talaga. Parang siyempre professionalism is yung talaga bibigyan kanila ng parang guidelines lagi sa mga events. I mean parang may mga checklist talaga. Yun. Are they strict kapag mga ganitong They are events? strict. They are strict kasi talagang lalo na pag may guidelines. Kasi kapag wala doon yung may guidelines, then may guidelines na nga, 'di ba? Tapos hindi mo pa na-shoot. Parang isang big deal 'yun, big no-no 'yun. Kaya parang as much as possible, dito na i-apply ko siya na kumbaga parang medyo ayan mo na. Talagang parang kunyari pipicturean mo yung ano bang usually sa event, 'di ba? Syempre pipicturean mo muna yung settings, 'di ba? Yung setup ng isang event. Syempre, kung may table, kunyari sabihin natin may basta mga usual, sabihin natin kunyari birthday party, may tables. So, di ba meron doon parang kunyari may mga cutleries, may mga flowers, tapos may mga kung ano-ano pang mga details, mga ribbon, etc., etc. You should take good pictures of that kasi hindi mo alam na maaring hanapin yun ni client mo na, oy, ba't wala kang picture ni supplier for this and this and this and that and that. Parang ganun. Ika-capture mo talaga lahat ng moments, i-document mo no? lahat. I-document mo lahat as much kung kaya mo talaga. How about para safe ka doon sa checklist na, correct? 'di ba? Kasi baka nga naman biglang hanapin, 'di ba? And kliyente tong mga to. Exactly. Kasi pag minsan niya pinipicturean ko kahit yung mga staff. Nagsiserve. Kaya pag minsan natutuwa sila eh. Siyempre, may extra food pag minsan. Na joke lang. Pag minsan talaga kailangan mong picturean din yung mga staff. Kasi parang, yun na nga again, it's a partner of the client eh. 'Di ba?
How about sa ano, sir, sa behavior ng mga, well, I don't Okay. have anything, no, but I just wanted to know lang, anong pinagkaiba ng clients natin dito sa Pilipinas versus sa abroad? Is there like, meron bang Mhm. specific na, ay pag nakita ko tong ganitong attitude ni client, ay alam ko taga ano to, taga ibang bansa. May ganun bang ano, sir? May ganun ba Sa silang ibang bansa, distinction? kailangan mong maging straightforward. Very frank talaga. Oh. Very frank. I mean, alam mo, pag dito sa atin sa Philippines, medyo sensitive tayo, di ba? Mhm. So, kailangan lang, dapat, ano na kagad, parang walang arte-arte. Mhm. Walang arte-arte. Kung dapat masabi mo na, dapat, ito gawin mo yan, ito gawin mo yan, ito gawin mo yan. Parang, hindi, pag sa English kasi iba eh, pag sa Pilipino, parang, uy, baka naman pwedeng ganito, ay paano naman, lambing Sweet, naman. di ba? Parang may Lambing, mga ganun-ganun. ayan, Sa atin, oo. medyo late na ako nag-adjust nun eh kasi sa akin talaga pag sa mga nakaka-partners ko na mga freelancers din. Freelance ko years back. Ayun, parang ang hirap kasi parang hindi kaya parang masyado ako naging arrogant kasi parang masyado ako I sound demanding. Mhm. Pero as much as possible ayoko nga nag-English eh. Pero yun na nga pag kunyari English parang nagugulat na sila. Di ba? Parang nagugulat na sila. Pero yun, medyo naka-adjust naman ako. Was there, ano, sir, meron ba kayong mga na-experience na, like, sabihin na natin na hindi nyo nakasundo Mm-mm. yung client and, Okay. like, yung gusto ni client ganito, pero kasi ito yung standard natin eh. Was there any time na nagkaroon kayo ng clash or conflict? And paano nyo hinandle yung ganong situation, sir? Ang ganda nung tanong mo. Kasi sobrang hindi ko siya makakalimutan eh. Hindi mo talaga siya makakalimutan kasi it's called parang micromanaging. Oh. Diba? Na parang you Mhm. hired a professional photographer. We already discussed yung sa mga pre-prod. Mhm. Ito yung gusto mo, blah, 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 blah. Parang ang tagal-tagal na natin nag-usap, 1 month or 2 months na. It took us to come up with this product. Pero pagdating doon, suddenly you're changing it. Parang, ay, ayoko pala nito. Ay, baguhin mo to. Ay, lagyan mo yung, kunyari, ibahin mo yung ilaw. Mhm. Ibahin mo yung placement. Ibahin mo yung lugar. Ibahin mo yung model. Kaya parang, nag-waste lang tayo ng time. Yes. Doon pinag-meetingan natin. Tapos nag-waste din tayo ng time doon sa actual shoot. Kasi ano na eh, bigla-bigla Oo, nag-change kaya nga tayo na eh. kaya nga tayo gumawa ng creative direction. Mhm. 'Di ba? Which is kaya nga very important kapag may mga kahit maliit, try to ask your client, ano ba talaga po yung gusto niyo? Kunyari, sige, sample na lang kunyari Kunyari Mhm. mga events, usually ang daming event photographers, 'di ba? Event photographers. Yung parang ilang tao po ba yung event, 'di ba? Kasi i-risk mo na kagad yung sarili mo. Yes. 'Di ba? Ako nga, sorry ito, tip ko lang kaya kong i-handle 50 packs at least for one photographer. Tapos, kasi isipin nyo, 50 packs, di ba? Tapos, sabihin natin kunyari naging 100. Di ba parang ano yan eh, may nangyayari sa stage, may nangyayari dun Sa baba. di ba parang, may nagsayaw, tapos may magpapalakpan, di ba? Parang hirap, di ba? Oo. Di ba Maligaga. So, siguro ilagay natin sa wedding event kunyari. 'Di ba? Isipin niyo naman, bride's family. Tapos ito umiyak. Sinut mo yung bride family. Tapos yung hindi mo na shoot, 'di ba? Kunyari ikaw lang mag-isa sabihin natin, 'di ba? So parang sira na kagad yung moment, 'di ba? Na-miss mo na kagad yung moment na napaka-important, napakaganda to really document. 'Di ba? Tapos doon pa yung mag-asawa, 'di ba? Paano kunyari kung sinut ko yung family nito, family nito. Parang ang gulo-gulo na, 'di ba? So try to be safe. Wag mo masyadong lahat is akuin kasi eventually at the end of the day ikaw rin yung parang masisira sa client mo. Sira na yung nila, yung parang kanilang parang moment, 'di ba? Yung mga dapat na document mo na maayos. Tapos yung sa kanila. Mhm. Ay, sa'yo, parang sira din yung pangalan mo, 'di ba? Pero paano nyo i-handle, sir? Let's say, on the spot, biglang nagkaroon ng ganong instance. Paano nyo siya i-handle na kayo lang mag-isa? Was there any instance or event po na nangyaring ganon? Nangyari yon. Actually, kaya ako nagkwento kasi nangyari sa akin. No? Mm. Pero, nag-meeting kami na I told them na hindi ko kaya i-commit yung sarili ko. Kasi, parang niloloko ko po kayo. So, just, ayun po yung magiging scenario na we might miss very important scenes or moments. Is it post-prod or Actually. pre-prod? Actual na prod na. Ay, hindi. Sorry. Pre-prod, Oo, okay. nag-usap na kami na ganun. So, okay lang sila. Kaso lang sa sarili mo as a creative or artist,
parang sa sarili mo, parang, hindi fair. 'Di ba? Parang kinakasal sila, pero alam mo yung mga pictures, parang, alam ko, Selected lang, very no? important yung, dapat sana napicturean ko yung batang sample, kunyari, Yes. batang nagdadala ng ring, tapos biglang nadapa. Oo. 'Di ba? 'Di ba parang napaka, kaso Correct. hindi, pero nakita mo, nadapa na eh. Wala, Oo. sayang. Sayang, Unless may there's- na-miss, di ba? Oo, may na-miss. Unless merong may nagbi-video, yun, baka Mm-mm. pwede pang screen grab. Pwede pang screen Mm-mm. grab. Pero sa sarili mo, sa photographer, dapat na ano ko yun. Mm-mm. Dapat na picturean ko din yun. Nakakatawa yun. Mm-mm. Hindi nila makakalimutan yun. Although nangyari din sa akin yan, merong akong client na, colleague ko, na picturean ko yung time na talagang yung, parang siya yung ring bearer, pero adult na. So talagang kita ko talaga yung ring, talagang gano'n yung tsura niya, natakot siya. So yun, tuwan-tuwa sila doon. So parang di nila makakalimutan na parang, may picture tayo nung nalaglag yung sing-sing. Sing-sing. Sana wala namang bad parang Mhm. bad omen. Baka maghiwalay sila. Alam mo, sir, ngayon ko lang Diba? nare-realize, no? Hmm. Like, ang liit palang details no, sa mga ganong event. Pero oo nga, no? If you Mhm. capture it in picture, parang magiging forever yung moments. Exactly, oo. Tsaka, wedding, birthdays, Mm-mm. ano pa ba? Kahit nga interment, di ba? Sobrang Mhm. parang very memorable. Kasi alam nyo, masabi ko na lang din regarding sa interment. Parang reunion kasi ang interment. Ay, Dito sa actually, Pilipinas, hindi ko siya yes. iniisip na nga Oo. interment. Sure ang daming taong pupunta sa interment. Totoo Pag minsan, yan. kahit nga baka yung kabit siguro. Joke, just kidding lang Pero baka, malay nyo, di ba? Kung saan, may anak pala sa, Mm-mm. hindi, just kidding. Pero yun nga, it's a reunion actually, interment. Dati hindi ko ma-accept. Mm. Sabi ko, may pipicturean na patay. Pero, okay. So, parang nagdadatingan lahat ng relatives and kahit galing pa sa iba't ibang bansa. Di ba? Yes. Ito ang reunion. Correct. And dun sa times na yun talaga, makita mo kompleto talaga. No? Kompleto. Kahit nga magkakapatid. Actually, ma-mention ko lang yung best friend ko. Sorry, pero her mother passed away a week ago. So, lahat ng mga anak, actually nagsi-uwian. Alam mo, sir, curious lang ako since we're talking about interment, no? Is there a big approach or magkaiba ba yung approach dapat ng isang attitude ng photographer kapag kasal? Let's say kasal versus binyag versus interment. Andun na tayo eh. Kasi di ba, it's like, I don't know, is it dapat ba maging more sensitive kapag interment? Surprisingly, nakapag-shoot ako ng isang beses. Pero sa earn naman siya. Oh, I think parang hindi ko pa kaya mag-shoot ng yung kita mo yung Mm-mm. mismong body. Pero parang hindi, just go with the flow lang. Kasi parang lahat sila parang sabi ko nga, interment is like tawag dito, it's a reunion. Reunion, Friends yes. reunion, family reunion. Mhm. So parang lahat pag nandun pa rin, natutuwa pa rin yung namatayan pag nakitang dumating Mm-mm. yung mga dalaw, 'di ba, sa lamay ganyan, sa libing. Yun. So parang I think parang just go with the flow lang. Wala naman sobrang rules, parang ganun guidelines na ano. Okay, so para lang talaga iba rin naman kasi kung makaka-capture mo na buo kayong pamilya, di ba? Sorry do Atyo, pero I think ang hindi ko lang ginagawa is kunyari magpipicture ko sa internet tapos sabihin ko smile. Parang ganon. Titingnan ko na lang, raramdamin ko na lang kung talagang happy ba sila. Then just, okay, 1, 2, 3. Okay, look at the camera. Parang smile. Diba? Hindi ko pwedeng sabihin, iyak. Diba? Cry. Diba? Joke lang. Oo nga, diba? Parang kung may interment, sabihin mo smile. dapat happy tayo. Well, pwede pa rin naman maging happy because it's a way of life. Correct. It's still, sabi nga nila, it's still a celebration. Yes, it Kasi, is. di ba? Celebrate mo yung buhay. Yes, correct. Di ba? Ayan, Pete, sorry, meron pa ba tayong questions on our comment section? Tingnan niya natin. Ayan. So, si Ma'am Catherine. Hello po. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Ayan. Cecil Lopez. Ayan. Your wife, sir. Ayan. Yes. Hello po, magandang gabi. Ayan, hello po, good evening, Max. Buti na lang meron ng subtitle yung pangalan ngayon. Kasi napanood ko the last time, may comment. In-check talaga siya. In-check? Baka galing China yung tanong. Sana wala naman magtanong sa akin ng, baka akala yung Chinese ako. Blood lang, di ako sa Chinese. Yan. Sir, mabalik naman ako. What was the biggest struggle that you have encountered from OFW shifting to photography / creative director? Here in the Philippines.
Dumating kasi ako dito parang where we already planned for ano talaga parang for good na. Mm. So, sabi ko tingin ko just go with the flow. Ang challenge is I think yung iniisip ko nung mga first year ko parang alam ko kasi nung few years back nung nasa Dubai pa ako, parang mga 3 years before kami umuwi. Alam ko ang daming photographers dito sa Pilipinas. Mhm. Sabi ko, nandito ako sa Middle East sa Dubai. Paano kaya pag umuwi na ako ng Pinas? Ano kayang meron sa akin doon? So I think it's a good move na nung umuwi kami, medyo parang naka-lockdown pa tayo noon. Sakto parang 1 week lang umuwi ako. Pandemic to. Oh, pandemic Journeys, is that okay. time. So parang medyo na reset muna yung utak ko. Tapos ayun, I think very important yung sorry, yung tanong is paano nga pala ulit, sorry. Paano? Ano yung tanong ko? May tinanong ko sa'yo dapat Yung struggles ninyo. What was the biggest struggle? Oo, to really ang struggle is to really establish myself. Oo, yung parang maghahanap ka ng client that time kasi parang lockdown Sino kaya magpapapicture? Yes. Ay, oo nga, no, ang hirap niyan. Oo, ang hirap, 'di ba? Buti may ipon kahit papaano. So pwede kang siguro mag-survive ng 6 months or 1 year. Siyempre hindi mo gagalawin yung iyong savings, 'di ba? Yes. Pero surprisingly, yun yung struggle, yung parang pag-iisip mo, paano kaya ako mag-shoot nito? Parang walang tao lumalabas. Pero nakakatawa, dahil yung mga Pilipino, that time medyo may mga pasaway, talagang parang gusto nila magpa-picture. Which is parang, as a photographer, medyo parang advantageous yun na pwede ka pa rin mag-work. Kasi, pwede ka mag-shoot ng malayo di ba? O wala namang direct contact, di mo naman nahawakan yung di ba? Di mo naman nahawakan yung model or subjects mo, di ba? May product shoots din ako, syempre, papadala lang syempre, sanitize. Ganyan. So, ayun, naging parang pa rin naman, parang naging okay pa rin. Diba? Parang, okay, bubuhay ka pala ng maybe more on shooting products. Tapos yung sa community mo, dapat, alamin mo tingin ko dapat alam mo yung alam mo yung, kung nasaan ka munang area. Kasi doon ako natuto na parang, focus ka muna lagi sa area mo, kung sino muna yung pinakamalalapit. Diba? Pakilala ka sa community or may Facebook page that time, mga Facebook groups. Diba? Doon ka muna sa area mo. Kasi, sample kunyari pag nasa Taguig ka, at may client ka, magpapapicture kunyari ng any private events, tapos nasa QC ka. Ang layo. Di ba dapat yung rate ko iba na? Kasi dapat ang rate nyo iba na. Kasi may transpo na. I mean, kunyari oras pa lang, like 2 hours, 3 hours, sabihin mo na, bigyan mo na yung sarili mo na kagad ng buffer to travel. Di ba? Parang kailangan mo na dapat i-consider yun. Yes. At saka, let's say, kahit na sabihin natin hindi ganun kalaki ang equipment, pero magdadala ka pa rin ng equipment. Diba? Oo. Tapos that time parang mahirap kunyari kung mag-ano ka pa yung sa motor, di ba? Parang yung magdala ka pang gamit. Yan. Tsaka hindi rin safe, di ba? Isipin mo rin yung safety mo. So parang dapat may mga parang may mga buffer ka na fees or rates na parang, kailangan kong i-consider to. Yung oras, tapos yung transportation ko, pagkain ko, o kung nagmamotor, yung gas, parang gano'n. Yes, exactly. Diba? Sir, anong inspiration ninyo in continuing photography and being a creative director? Wow, inspiration. Inspiration is, siguro just, kasi ako more on parang, observant ako sa paligid ko. Kunyari ngayon parang yung mga parang ang inspiration is something na pag lumabas ka, be observant ba? Parang enjoy mo lang kung nasaan ka. Kahit nga ngayon kunyari medyo mahangin ngayon, di ba? So parang pag nakita ko yung mga leaves na sorry ang lalim, no? Parang na-enjoy ko na parang, yung puno dati, laging lang siyang stiff. Pero ngayon, parang nagsasayaw siya. Yes. Diba? So, parang sarap picturean nito. Diba? Parang nare-relax ako. Tingin ko, pag pinicturean ko ito nang gumalaw siya, nag-blur siya. Parang pag tingin ko yung picture, wow, parang okay yun. Oo nga, no? You have to really be observant, no? Siguro, yun yung
lesson. Wow, lesson. Yun yung makukuha kong idea from this talk, di ba? Kasi oo nga Be observant. naman. Ang photographer kasi is ano talaga, kailangan maging observant. Yes, kahit yung smallest detail kasi po pwedeng Oo. maka-apekto dun sa output Oo. mo eh, di ba? Oo. And yun nga sabi niyo, sir, mas okay yung very raw. Tama ba yung Yes, term po? Is it exactly. raw? Yes. Yes. Yung oo. kung ano yung nandyan lang at the moment, snap it. Yeah, snap it. Yeah. I mean, Di ba? if it makes you happy, I mean, di mo Mm. naman kailangan pakita lagi lahat ng mga pinipicturean mo. Tingnan mo lang yung picture mo na, I mean, usually, syempre, may mga selfie tayo. Kalimutan natin yung selfie. Pero yung parang something na parang, uy, ang ganda nung sunset, mapicturean niya. Okay. So, maring i-post mo, maring hindi. Mhm. Pero maring katulad ko, pag minsan, ang dami kong picture na nagpicture ako, pero pag tinitingnan ko siya, natutuwa ako for my own, di ba? Mm-mm. Parang happiness, parang gano'n. Hindi ko kailangan i-post. Bakit ko i-post? Mhm. Ano siya parang documentation. Yes, it's for you. Yes, it's for me. Diba? Not For for anyone. Yes, correct. Sir, eto, medyo technical yung question ni Peter Charles, no? Now, for those individuals or mga beginners that they wanted to go with photography, ano daw pong marirecommend ninyo na beginner camera for both photography and video? Or magkaiba ba dapat ang camera Actually, for... ngayon kasi, ang photography and video, photo and video is parang halos hybrid na sa mga mabibili mong mga equipment. equipment? So, matic na yan, di ba? Regarding sa beginner camera, ibahin ko yung yung parang sasagot ko. Set your budget first. Mhm. Kasi parang kunyari, sa marketplace may 3,000, may 5,000 pesos. 'Di ba? Parang pag nakapag-set ka nun, parang pwede mo kahit nga yung mga DSLR, parang kahit nga baka 5,000 pesos, makabili ka na ng magandang quality. So, kung sa beginner camera, wala akong ibang sasabihin kundi just have your phone with you. Kasi ang ganda-ganda na ang ganda-ganda na ng resolution ito. Ang ganda na. I mean, naka-iPhone ako, sorry pero syempre Samsung, kahit ano naman, kahit yung mga other types ng Vivo, mga ganun. So, nagme-mention ako ng ng mga brands. Pero basta yung nga nasa level na yon, okay na yun. Just start with your what you have right now. Mhm. Yeah. And Just- actually, that's a good idea, no, sir? Kasi we usually na-overlook natin yung currently na meron na pa tayong camera, ba't pa tayo hanap ng ibang equipment? Exactly. Di ba? Oo. But, curious lang ako, sir, during your time ba, dapat magkaiba ang camera ng photography and video? Oo. Medyo Is nahagip it ko pa yun. different? Medyo nahagip ko pa yung era na yon, dapat magkaiba. Pero ngayon kasi pwede ng halo kasi nga gawa yung yung camera is capable of shooting high resolution na rin. Pero Oo ang nga, tanong is, no? capable ka ba mag-shoot ng sabay? Yun lang. Oo, hindi. Parang nagsushoot ka, di ba? Tapos, video. Shoot Oo. tayo. Diba? Parang ang weird, di ba? Yes. Oo nga, no, na-realize ko, magkaiba nga ang camera ng dati, di ba, ng photo and video. Ngayon kasi meron na kasi it's highly digitalized na, Yes, exactly. save na memory card, ganyan. Yes. No? So, ano daw? Mahal. Oo, tama. Tama, si Tito. Ayan. Oo, Sir Pizza, mahal daw. Oo. Ayan. Pero madami ng sabi ko nga, parang punta lang kayo sa marketplace. Sabi ko nga, alam nyo na kagad kung nasan kaya papatak yung aking pambili ng beginner camera. Mhm. Kung medyo gusto mo talagang mag-pursue ng photography or Mhm. let's say videography na rin yan. Sir, anong advice nyo sa mga beginners natin na gustong magsimula or mag-try to explore photography? Yan, for those beginners po ng audience natin. Lahat kasi may camera na eh. Mhm. Lahat may camera na eh. Ang ma-advise ko nga lang din, again, I think babalik tayo dun sa sinabi ko, just try to be very observant lagi. Mhm. Paglabas mo, very interesting yung grab or yung lalamove yung mga, sorry, napunta ako sa portraits. Gusto kong mapicturean sila. 'Di ba? Na parang, alam niyo yung parang mga to, parang maghapon silang nasa labas. Take a picture of them. Siguro parang kunyari, yung habang mga nakapark yung mga sa kanila, habang nagbibigay ng kanilang mga mga deliveries. Ganun. So, I think advice lang talaga is to be observant and just take anything. Mhm. Basta mag-picture ka lang. Tapos kapag yung pinicturean mo is sinave mo sa phone mo at you don't need to post it just to say na kung maganda ba or hindi. Basta pag sa'yo is good,
good na yun. Ayos Good na yun. siya. Yes. Oo. Meron ka bang specific, sir, na portrait na nakuhaan Mm. na there's a big story behind it at talagang favorite mo yung na-snap mo na photo na yon? Isa yung sinabi ko kanina, yung Turkish Mhm. painter, no? Mm. Um, parang teka lang, tinatry ko. Can you be very specific pa Yeah, pala? like for example, sa lahat ng na-try ninyong snap ng photo, Mm. alin dun sa mga photos na yun yung talagang hindi nyo makakalimutan? Kasi Oo. maybe there's a background story behind it, Oo. or yung kumbaga yung pinaka nagpa-pop up sa inyo kapag tinatanong kayo ng photography, yun yung Mm. unang-unang pumapasok sa isip nyo na photo. Siguro babalik ako dun sa during my hobbyist Mm. days. Sabi ko nga parang ano to I think it's either he's Indian or Pakistani. Pero alam niyo parang mga nakaturban, mga Bombay, parang ganun. Mm. Diba? Parang ang dami nila, ano yun nasa fish market ako. Tapos parang nakahilera sila. Mm. Tapos parang itong parang sabihin natin mga 10 tao sila doon. Pagtingin ko sa kanya, parang sa mga damit nila, parang lahat parang brown lang. Parang very dark. Very dark. Pero siya yung parang very colorful na parang parang naka-blue. Tapos parang very fashionista. So parang kinabahan ako. Sabi ko, parang pwedeng hindi ko siya mapicturean. In-approach ko siya kahit hindi siya nag-i-English. At I think isa yun sa pinaka-favorite ko na portrait na nagawa ko. Tapos parang kahit walang, alam mo yun, kahit walang words na hindi siya halos nag-i-English. Sabi ko lang, puros muestra lang na take picture. Yun, okay naman siya. Pero ang dami kong shots sa kanya na parang nag-guide ko siya sa gusto kong mga poses, ang lugar, ganun. Ayun. Tapos again, parang medyo, kasi sa Middle East, di ba parang ang daming parang kamukha ni Jesus Christ. So parang gano'n. So parang na-associate ko na naman kay Jesus Christ. So anong yun? Kaya ako kinabahan eh. Yun, so sabi ko, gusto ko talaga siya ma-picturean. So gumawa ako ng way talaga para ma-picturean. Sa conversation natin, sir, no, ang ganda. Kasi yung most of your subjects are very raw talaga. Raw, No, oo. babalik na lang tayo sa raw. It's like yung parang kung ano yun nandyan, you just take a picture. Siguro it's also a good advice for those individuals na they're trying photography as well. Mm-mm. Di ba? You're trying it, try lang ng try. Yes. Kasi doon yung makukuha yung techniques ninyo. Kasi Oo. di ba may mga styles na Exactly. babayan Oo. kung paano mo siya Oo. kukuhaan ng pictures. Oo. Yeah, so maybe try and try lang hanggang Oo. makuha mo yung own style mo. Oo, sabi ko nga parang kung ano lang muna yung kung ano lang din muna yung parang sa palagay mo is interesting para sa iyo. Mhm. 'Di ba? Kasi to be honest, hindi madali mag-picture ng strangers ng tao. Yes. 'Di ba? Kasi pag mayroong mga photographer very introvert na hindi talaga kaya. 'Di ba? Parang nahihiya na parang pipitik na parang, 'di ba? Parang panakaw ba? Parang gano'n. Kahit gustong-gusto nila ma-picturean yung tao, 'di ba? So again, just start with anything na palagay mo is gives happiness to you. Parang Yes, ganun. Kunyari kung exactly. sunset, lahat ng araw, kahit ano yun, parang morning, parang kahit midday, tas meron ka magandang scenery na nakikita, o maring parang may pagka-time-lapse, nakita mo, ay dito pala parang iba yung kulay nung kunyari ng bundok, 'di ba? Or ng sea, 'di ba? Yun. So just play Just play with it, Just no? play with it. Just play with your camera. Yon. Oo. Yan. May question po si Direk Rodel ulit. Mm. Ay, teka lang. Good evening pala muna kay Nenen. Hello, magandang gabi. Yan, salamat sa pagtambay with us. Ayan. May question si Direk Rodel. So, sino daw po sa mga client mong hindi mo makakalimutan? So, it's either positive or negative experience. Siguro. Hindi ko lang ba't ako laging nagbubuntong hininga eh. Kasi talagang parang very, parang affected eh. Hindi kasi parang hindi ko lang siguro talaga ma-accept na, parang gusto ko, I always want to give my best 101%. Eh. Yes. So parang kapag may nagka-aberya, parang hindi ko matanggap. Parang medyo may pagka-perfectionist eh. Siguro yun, babalik tayo dun sa may client ako na, yun na nga, ang haba ng meeting, may mga guide. Sa kanya na halos actually nanggaling lahat ng mga yung mga kailangan. Tapos nag-end up na parang, alam mo 'yon, parang ang target mo is
sabihin natin kunyaring morning lang until lunchtime. Mhm. Inabot kami hanggang madaling araw. Madaling araw. Sino bang may gusto ng ganun, 'di ba? As a creative, parang medyo lugaw na yung utak mo, 'di ba? Exactly. Oh, dapat kasi as a creative, dapat alam mo rin sa sarili mo na parang ano ba ako, antok ba ako, pagod na ba ako, or gutom na ba ako, Yes. 'di ba? Or parang hindi na ba ako komportable kasi kunyari mamaya nagsi-shoot tayo sa outdoor pala, Yes. 'di ba? Kasi isipin mo, pag may client ka, isipin mo yung ano nila isipin mo yung okay pa ba yung client ko? Mm. Kasi lalabas sa picture mo 'yan eh. Uh-uh. Regardless kahit product ha. Yes. Kunyari, pagod na yung stylist kasi ang daming, itong si client, ang daming pinapagawa. Di ba dapat Yes. maging, ano bang term doon? Put yourself on On the other shoes. on their shoes na parang, kailangan team kayo, di ba? Yes. Dapat make sure na komportable. Mm. Komportable lahat. Mm-mm. Kahit ikaw sa sarili mo. Di ba kasi kapag hindi ka komportable Correct. sa palagay mo makakapaggawa ka pa ng isang something very unique or something Yes. Kasi ang hirap sa sarili mo, hindi siya maganda Uh-huh. Parang deep inside, hindi ako fulfilled sa Yes. nagawa kong produkto. Uh-huh. Parang something na dapat kinrate ko. Kahit si client ang may gusto nung ganong output, something na parang may love pa rin ba doon sa Yes. ginawa mo rin. Alam mo, may relate ko yan, sir, sa ginagawa natin. Kasi dito sa production natin, we also do mga shows. Diba? At isa sa parating pinagdidiinan sa amin ni Direk, matulog kayo before the show. Exactly. Sabi ko nga, ito sabihin ko lang ako kasi, I really know myself na pag sa work, may make sure ko na hindi ako antok. Sabi ko ngayon, dapat kailangan matulog ka na agad ng maaga. Kasi alam mo, the following day, parang in 4 hours na lang, di ba? Tapos matutulog ka, late na, 1 o'clock. Di ba? Parang for sure, lalo na sa mga ibang sa mga ibang photographers, kunyari, nagmamotor pa kayo, Mm-mm. di ba parang delikado yun? Kahit sabihin mo walang traffic kasi madaling araw, pero alam mo, lutang yung utak mo. So, antok, gutom. Kaya pag meron akong mga teams, mga freelancers, make sure ko, tanong ko lagi, kumain na ba kayo? Yes. Di ba? Pag hindi pa, sige, kain na muna tayo. Kahit talagang muna kayo, kahit anything, try nating make sure na may laman ng, kasi pag walang laman siya mo, paano makapag-isip? Correct. Totoo Diba? yan. Tsaka sa akin yung init. Nakakatawa, no? Galing ako ng Middle East, pero ayoko ng init. Diba? So, you can still apply it sa mga clients nyo. Sino bang gustong mainitan? Correct. Diba? Tsaka naapektuhan Diba? kasi yung output mo kapag Exactly, oo. hindi ka at your best Oo. Di ba? Mm-mm. Ayan. Ito naman, sir, medyo controversial tong tanong na to. Kasi usok-usok to, Controversial. nakikita ko to sa mga pages Sir, ano daw pong masasabi ninyo, ito, tanong ulit ni Direk Rodel, ano daw pong mga masasabi ninyo sa mga photographers na ang baba, or nire-request ng clients na ibaba yung mga prices nila, pero dapat hindi mag-suffer yung standard ng inyong professional outputs. 'Di ba? Kasi meron yan 'di ba, sa mga Facebook na parang ang budget ko lang po ganito, tapos ang request nila Diyos ko, isang buong buong Anong masasabi mo sa mga photographers na nagbaba ng price nila kaya nag-suffer ang standard rate ng mga professional photographers. Hindi mo maiiwasan yung mga ganyang client kasi yun lang talaga yung budget nila So, it's really up to you kung sabihin natin may 500 pesos lang siya na budget. It's up to you kung okay ka lang ba o kung kunin mo siya. 'Di ba? So, kung happy ka dun sa budget ng client, then go for it. Oo. Kasi kunyari, for example, if you're a beginner, nagsisimula ka pa lang. Ano na ba yung parang kunyari may 100 pesos? Basta may pumasok lang kahit magkano. Siguro kahit pang grab mo lang o pang kain mo lang. Di ba good na yun? Yes. Di ba? So, wala tayong magagawa kasi merong mga market, may mga iba't iba namang level ng client market. Clients. Oo. Pero kayo ba personally, sir, was there a time na kailangan ninyong i-adjust both yung quality and yung fee? Okay. Yes. Unang-una, dapat quality laging Pataas. pataas. Laging pataas. At parang hindi ka pwedeng makipag-negotiate na parang sasabihin ko parang yung quality po medyo lang medyo low res. Medyo blur lang po natin ng konti yung 780p lang. 780p lang po or mga 360 20. Ang baba sobra. Oo, so merong mga merong mga options Let's say siguro magbigay ako ng tip. Yung quality kung ano yung binild mo na output,
dapat consistent ka doon or lagi mong gagalingan, mas Mhm. higher. Mas higher. Pero siguro babawi ka dun sa kunyari, siguro yung time ng service mo, pwede mong bawasan, Mm. 'di ba? Or kunyari parang, siguro kunyari may mga lightings po tayo na kailangan kaso lang may extra fee po yun. So, siguro pwede po nating tanggalin yung mga lights. Let's just use our natural light lang po. Dun sa kunyari kung may shoot tayo dun sa kung ano yung venue, kung ano yung setup, ganun. Lalo Mhm. na ngayon, 'di ba, may mga events na alam niyo yung sorry pero hate na hate ko yung mga nasa mga audio, yung mga AV companies na audiovisual. I mean yung mga lighting companies Aha. na laging ginagamit yung green, blue na parang RGBs wala na silang ano. RGB, oo, parang avatar na. Mhm. Hindi nila alam na iba yung result nun pag nag-picture ka ng mga Exactly, oo. oo. Okay lang yun siguro kapag siguro nagpa-party-party, Mm. 'di ba? Pero pag sa picture, parang gusto mo ba yung mga pictures mo puros ano, para ka ng Iba yung avatar kulay. o ibang kulay. Aha. So, ayun na nga, medyo kailangan mo ng extra technical knowledge or skills. Paano mo naman kokontrolin yan? So, medyo level up naman. Mm. Oo. Correct. So may mga scenario talaga na live na medyo Oo. kung minsan ang hirap talagang i-control, no, sir? Oo. Ayan. Ito may question pa dito. Mhm. As a photographer, Yes. teka lang, yung kapatid ko, Carl Davi Balmores, pa-shoutout daw kay Kamsi Gel, Shout out. Gel Rose Balmores. Kamsi Yan. Balmores, table Table tennis. tennis. Oy, shout Ayan. out, Champion. shout out. Wow. Oo. Okay. And then, ito si, ano pangalan nito? Max ba to? Si Max. Ayan. So, as a photographer slash creative director, how or when can you say na you're at the point of life na successful na po kayo? And how you define success sa field of work niyo po? Pang Miss Universe yung Pag Miss tanong ko. Universe, Mr. Universe, pang Mr. Universe ako. Sige, how do you define success in the field of work niyo po? How or when can you say that you're successful? Kailan doon yung sabi na successful na kayo? Ayan. Parang hindi ko makita yung sarili ko na successful Kasi parang ang dami ko pang hindi ko masasabing magaling ako. Mhm. Oo. Tapos parang laging everyday, to be honest, lagi akong tumitingin sa mga magazines, tumitingin ako sa online, how to improve, ano bang bago, ano ba yung parang mga bagay na parang pwede kong itry, 'di ba? Lagi ko iniisip na gusto ko yung parang ayoko na nasa safe zone lagi. Kailangan mo medyo i-challenge yung sarili mo. So, parang wala akong masabi talaga po yung successful ako. Siguro successful yung siguro yung sa family, yung work ko as a photography na dati hindi ko iniisip na magiging full-time ko, tapos pagkakakitaan ko. Siguro yung naibalik ko sa family ko na nakatulong ako sa family ko, nakapagbigay ako through Yes. Nagkaroon ng output. tapos na parang, Sure. of course, my wife na ko siya, na tulungan ko, yan, financially. Ayun, tingin ko nasa financial side yun. Yung, Pero yung as a creative, aha, kailangan mo mag-improve. I mean, correct. kailangan mo laging isipin na dapat parang sobrang layo pa. Parang kung ano may layo, parang walang end yun kasi creativity is parang parang unlimited ba. Yes. Continuous learning. Continuous learning yun. Yan, Yun ang word na oo. hinahanap ko. Continuous learning siya talaga. Tapos ano ba yung next question niya? Continuous learning. No? And sir, no, totoo kasi it's like, gaya nung trends na na-mention ninyo, no? Ito, I'm always asking this, not only sa mga kilala kong photographer, but also yung mga kilala kong content creators, and so on. Yung trends, kasi di ba ang trends, nagbabago kasi yan. Let's say, itong trend na to, it's only good for 2 months. After 2 months, iba na naman yung trends. So, paano ba kayo nagko-cope up sa mga ganun, sir? Kasi ito yung mga fast-paced na changing sa ang very bilis challenging yan, very challenging. Sabi ko nga, everyday akong nagbabrowse ng mga images, especially dun sa mga idols ko, na mga other creatives. Yan. Sabi ko nga, okay makiride on dun sa kung ano yung mga uso ngayon, 'di ba? Just to experience it. Pero at the end of the day, siguro dapat magkaroon ka ng sarili mong niche. Kung ano ba talaga yung, sabi ko again, para sa sarili mo muna is happy ka doon sa output na yun, sa shot mo na yun.
Kasi pag nakita mo, parang ano yun na, parang, kunyari, alam ko parang yung mga light and airy, mga ganong style. Mm-mm. Di ba? Parang medyo may ano din, di ba? Parang uso lang din dati, pero eventually babalik ka lang din sa parang classic na Yes. parang kahit abutin ng ilang decades yan, pero alam mo na, Pag classic talaga, no? oo, Parang oo. it lasts long. It lasts long talaga. Yes. Oo. Although magda-die down siya, Oo. pero babalik siya after a while, Oo, no? babalik siya after a while. So, ayun, I think just know, I mean, it's okay to explore. Kung may mga uso, just go with it. Kung parang hindi mo pa naman alam talaga yung gusto mo, malay mo, from there, nakita mo tong iba't ibang style. So, parang copy, mix. Di ba? Parang and then paste. Parang gano'n. Yes. Gumawa ka ng sarili mong putahe. Parang gano'n. Mhm. Sir, ito naman, kasi we're actually down to last minutes of our show. Ang bilis, di ba? Ang bilis, parang kala ko Di 5 natin- minutes lang yun. Hindi natin namamalayan. It's been an hour that we're talking na. And ang dami kong natututunan today, no? Kasi actually gusto ko pang tanungin yung mga techniques. Kayo ba technical, wala pa personally? masyadong technical, di ba? Paano nyo ba Oo. sinushoot yung mga ganito, yung mga ganon? Madami yan. Well, Madami. baka tanungin ko na lang off cam. Sige, pwede naman. Later. Ayan. Pero sir, eto naman, for example, you are given a chance. Nababalik tayo, 10 years younger self of you. Mamimit mo siya face to face. Anong gusto niyo sabihin sa kanya, sir, right now? Babalikan ko ba yung years na magbibilang ako? Babalikan ko ba yung 26, 25, 21? So, 2019, 2018, ito, ganyan. Parang wala akong maisip na babalikan ko. Tapos, siguro, tao ba? Sorry. Siyempre tao, parang babalikan ko yung tao para... Kaharap mo ngayon yung 10 years old younger 10 than you years right old. now. Ano Oo. sasabihin niyo po sa sarili ninyo? Siguro sana pinursu ko yung dati na parang dapat nag-put up ako ng business ko nun doon sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Kasi that time parang very, parang sigurista ako eh. Gusto ko ma-secure muna yung sarili ko financially. Kasi sabi ko sa sarili ko, OFW ako, kailangan ko mag-ipon. Kailangan kung pag-uwi ko, dapat, komportable ako. Dahil kasi fully employed ako, nag-take advantage ako doon na dapat safe, dapat pagkakita, kagad. Save. At kung kayang sumideline kayo. Especially sa mga freelancers ngayon, advice ko din, kung may full-time kayo, wag muna kayong umalis sa full-time job nyo. Sideline na lang din muna. Total, madami namang madami dyan. Sabi ko nga, madaming photography na jobs na pwede nyong i-take. Pero, kunyari, kung meron naman kayong full-time job as a photographer, that's good. Pero, try nyo pa rin sumideline. It won't be enough. Really, it won't be enough. Lalo sa mga beginner na level ng photographers. Yes, totoo naman kasi yun. Kasi hindi naman siya snap of a finger. Exactly. Meron ka agad, di ba? Oo. So, parang tingnan mo rin muna yung future mo. Di ba, hindi pa pwedeng parang puros kala mo fancy. Kumbaga, parang sa mga work, parang kala mo, okay ba, kunyari, sample, barista, di ba? Sorry no offense to the barista. Pero, parang ang sarap pakinggan, di ba? Barista, tapos nagtitimpla ka ng kape. Di ba? Sorry, pero, no offense talaga. Pero, in future, anong next to that? Di ba? Anong next to that? Baka gusto mo magkaroon ng sariling coffee shop. Di ba? Yan. So, parang isipin nyo yung, parang, ano ba yung parang top lagi? Yes. Na maaaring mabubuhay ako dahil yun nga, pinag-isipan ko yung financial goals ko. Yun, to reach your financial goals. Ano ba yung pinaka-final goal mo? Why you are doing this? Kasi syempre at the end of the day, parang kung okay na financially, then baka kahit mamili na ako ng client. Correct. Diba? Hindi ko lahat i-grab, I will waste my time na parang, yun na nga, kanina yung parang tatawad, di ba? Yes. Well, hindi, parang pinaghirapan ko to. This is my level na, parang gano'n. So, kumbaga parang may fit na client for you lagi. Hinahanapin nyo kung sino yung parang dream client nyo. Yes. Actually, you can do it yourself. Sulat mo lang kung ano yung type ng client, taga saan. Una, sabi ko nga, location, taga saan ba? Anong class ba sila? Yes. Alam mo, sir, ginawa ko yan one time. Sinulat ko lang yung mga... Kasi, syempre ako kasi host tsaka acting, we're doing it here, no?
Sinulat ko lang one time yung mga gusto kong Hmm, characters. Then magulat ako unti-unti na lang na na-fulfill ko na pala yung mga characters na oo, yun in oo, some of our shows. So it's oo, very true. You just write, sulat mo lang. Magulat ka at some point of your life, uy, oo. nagawa ko na pala to. Oo, Na-meet ko na actually pala to. nangyari din sa akin 'yan. Parang, uy, parang hindi ko ine-expect na masu-shoot ko yung ganitong client, Dati parang, bakit yung mga photographer na ganito yung client nila, ang lalaki. Tapos parang parang feeling ko parang ang gagaling talaga nung mga ano. Tapos yun Mm. pala parang, unti-unti nagagawa ko din siya. Mm. Nagagawa ko na rin siya unti-unti. Parang Yes, gano'n, totoo. 'di Magugulat ba? ka na lang, Magugulat andun na ka. Tsaka pala. parang hindi stressful. 'Di ba Yes. kasi parang na-target mo yung client mo, eh. Mm. 'Di ba? Parang, wala ako, parang fit tayo. 'Di ba? Fit tayo, parang magja-jive tayo together to create something very unique, Correct. something special, Mm. something very beautiful, and full of Yes. love. Wow, lalim. Ayan. Ang lalim, Ayan. ang deep. Correct. Ayan. So, ang dami nating natutunan today, guys, no? It's more than technicalities, but Mm, rather more of the experiences at pinagdaanan ng ating special guest for today, syempre si Sir Lester. mm, Now, Sir Lester, saan ka ba namin pwedeng makontak? Baka meron kang mga upcoming mga gigs, mm, events, ayan. We'll give mm, the floor to you so that yung mga viewers natin, mm. makapture nila yung mga social media ninyo. So, if Okay. in case na kailangan ka namin i-contact, Mm. pwede ka namin doon kontakin. Yeah, sure. First, syempre, sisimulan ko sa aking portfolio. It's my website, which where I mostly get my clients. Mhm. Website. It's www.lesterjohnson, pero Honson. So, jonson.com. Lester Johnson or Honson.com. And my Facebook page is Lester Johnson Photography. And my Instagram is Lester Johnson _photography. Mhm. Ayun. Ayun. Actually, tinitignan ko yung site mo kanina, sir. Ang linis, ha? Ang ganda. Oo. Well, sabi Super. ko nga is, kung sa palagay niyo sabi ko nga kung may target client kayo, yun yung alam kong, parang sa sarili ko, parang kung client ako, parang, Pagkatingin ko wow. pa lang, di ba? Mm-mm. Dapat wow ka agad. Oo, wow kagad. Ayan. Although, dito sa Philippines yata, mas more on socials yung chinecheck. Aha. Parang pag minsan one time may client ako na parang tiningnan yung website ko. Ang tanong sa akin, sir, kayo po ba gumawa niyan? Nagpakilala na ako sa phone. Oh, this is Lester Johnson. Parang ang BPO no? Yes. Sir, kayo po ba gumawa ng photos? May Instagram po kayo? Socials ang inuuna Wala talaga, ako. no? Hindi, joke lang. Pero yun, well, meron yung may Instagram now is very curated na to just serve the Filipino clients, parang ganun. Or medyo middle type of clients na Yes. naghahanap ng Instagram. Right, Mm. correct. Mm. Ayan, so guys, if ever that you want, kailangan ninyo ng professional photographer, di ba, for your upcoming events, you may contact Sir Lester, no, on his social media account and as well doon sa kanyang website. Yes. Okay? Ayan, so before we totally end for tonight, guys, syempre we would like to once again thank our sponsor, Hesenia Aesthetic Clinics. If you want to have a beautiful, glowing, and radiant skin, punta na sa pinakamalapit nilang branches. So, the addresses are flashed. Oh, asan ba? Ito. Flash on the screen and also the numbers. So, they are open every day from 10 a.m. to 8 p.m. Ayan. So, contact them directly again if you want to get treatments, bookings, and reservations with them. Also, we would like to invite everyone to please do like, subscribe our official fan pages with Ignis Novus Artist Management in Facebook and in Instagram. That's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, it's at ignisnovus.official. For First Sun Production in Facebook and in Instagram, it's First Sun Production. And of course, if you want to replay our contents, now including yung mga teasers for our upcoming theater shows, mga corporate events, you may subscribe to our YouTube account at First Sun Creatives. And of course, syempre ang ating live stream with Ignis Novus Artist Management. Every Mondays, unang-una na dyan ang Chikahan with Mami Ray. Followed by every Wednesday naman, it's Up Top Down Low podcast with Caleb Alvarez and Charles Leon Partido. And of course, every Friday, we have Coffee Chat with the Ven Noveno. So make your MWF habit with
Ignis Lobos Artist Management. Pasensya na. Pumipiyok-piyok pa tayo ngayon. Nagbibinata, no? Nagbibinata. Ayan. And of course, guys, you may also follow me on my social media account. Now, on Facebook, it's the Ven Noveno. Same with TikTok, it's the Ven Noveno. And in Instagram, it's king_mo_ako. Ayan. So, maraming salamat, guys, for staying with us tonight. At ang dami naming natutunan, sir. Thank you so much. You're welcome. Sana may natutunan kayo. Yes, super. At gaya po na parati naming sinasabi, no? Life is just like a cup of coffee. You have to taste it for you to enjoy it. We'll see you again next week. Thank you so much, guys. Bye-bye. Bye. Everyone, it's another beautiful night, and thank God it's Friday. Welcome back to Coffee Chat. Your identity is concerned. God is so good, He will give you angels. Mag-aral ka ng dance, voice, lahat ng pwede mong pasukan na aralin mo. Sa mga director, producers, designers. Number 1 yan sa mga designers kasi sila yung Life, parang, why would you wait for challenges to come? Hindi ba challenge yung araw-araw na? Where we brew amazing conversations and inspiring stories.